O yan. Oh. Take 2. Kaya ka pala pumunta dito. Kaya ako nagpunta dito. Nag-apply ka ng tourist visa. Nag-apply ako ng tourist visa para bumisita dito sa anak ko na pregnant. Para makita ko rin yung sa panganak niya, yung baby na makita ko na 4 months ako dito, September 13 ako nung umalis doon, up to January. January 18. Kaya dito na ako mag-Christmas and New Year. Tapos ano to, yun sa mga, ano to yun sa maleta mo naman, wala naman tinanong, nagdala ka ng gamot. May dala akong gamot, yung maintenance. Kasi diabetes siya, wala namang tinanong sa... Walang... Tapos yung mga gamot mo nasa maleta mo. Basta nasa bag ko lang, yung mga document ko na dala-dala. Document ng para sa mga, yun sa passport o ID ko, yung mga i-travel. Tsaka yung sa mga gamot mo. Yung medical certificate ko. Tsaka yung sa mga gamot mo. Tsaka yung gamot na inumin ko nung nasa airplane ako. May maintenance kong inumin nasa airplane ako. Yun lang ang laman ng hand carry na bag. Oo. Tapos yung maleta mo, yung iba doon, nandun yung mga gamot. Yung ibang mga gamot ko nandun sa maleta. Kasi marami eh. Tapos yung sa pagkuha mo din naman ng tourist visa, hindi naman ka din nahirapan kasi di ba? Sa pagkuha ng interview mo, tourist visa, hindi ako nahirapan. Interview ako, nangingi ako ng interpreter. Hindi ka nabigyan. Sabi, wait a little, sabi nung wait a little bit. Hanggang sa natapos yung interview sa akin, wala dumating na interpreter. Ano lang yung tinanong niya sa'yo? Tinanong niya sa akin kung ng consul. Kung sino pupuntahan ko doon at bakit ako pupunta dito. Yun nga, sabi kong gano'n, pregnant. Yung daughter ko doon. At in-invite niya ako na magpunta doon. Kinuha niya ako ng tourist visa. Tapos yun, tinanong ko saan lugar, kung anong trabaho ko dito dito sa Pinas, kung anong trabaho ko sa Pinas. Sabi ko yung magtitinda, ganun. Tapos kung meron akong ibang pinagkakakitaan, wala ako, yun lang. Ngayon, tinanong niya kung yung asawa ng anak ko, kung anong trabaho, sinabi ko. Yung anak ko rin, tinanong kung anong trabaho, sinabi ko rin na co-teachers school. Dapat magiging honest ka lang sa mga... Kumbaga, lahat ng tatanong ng consul, kailangan honest ka lang sa sasagot mo. Kaya tapos, yung yung passport ko. At tinanong, maraming tinanong, pati address dito, kung kinakabisado ko kasi sa kanya yung address namin. Talagang review ko lahat yun. Binigay ko sa kanya lahat ng reviewer, yung buong address namin, yung trabaho ni Josh, nung asawa ko, yung trabaho ko dati. Lahat, ko yun. Para in case lang natanongin siya, alam niya din, tsaka yung tinanong ko ilan yung anak ko, sabi ko 6, isa nga yun nandito na. Tapos nun, yung consul, kinuha yung passport ko, tapos tinignan niya, sabi niya gano'n, okay, your visa is for 10 years. Nakangiti siya na inabot niya sa akin. Tuwan-tuwa din naman ako. Hindi, kinuha niya yung passport mo kasi tatatakan kayo ng visa. Tapos kinuha mo na lang siya after, parang nag-message, nag-email sa akin. Nag-email sa akin ng parang wala pang 3 days, nag-email na kinuha ko na. Na okay na yung visa niya to pick up. To pick up. Kinuha na lang namin pala doon. Tapos kinuha na lang ulit nila sa, anong pangalan noon ng mall? Hindi ko matanda kung anong pangalan ng mall na yun. Sa Parañaque. Yung sa Parañaque na mall. Doon kasi yung kinukuha na yung visa. Hindi ko na matanda, kasama ko si Janelle noon. Tapos noon, parang ilang buwan ka lang naghihintay bago ka umalis. Kinuhaan ka namin siya ng ticket. Parang ang bilis naman ng pagkaano ko.
nakaalis kagad ako, nung nawanan niyo ako ng ticket na ano. Parang ang bilis, ang bilis. Oo, tapos hindi man siya nahirapan sa Eva Airline. Okay. Oo, maganda ang serbisyo ng Eva Airline. Tapos pagkabalik niya sa Pilipinas, kukuhaan ulit namin siya ng assistant. Para ganun ulit, hindi siya mahihirapan, naka-wheelchair lang siya. Kahit ano to, kahit okay pa siya maglakad, at least hindi na siya maghahanap ng... Mahaba ang layo kung saan ka pupunta, sa immigration, sa ganito. Maliligaw pa yung pag may edad na maliligaw parang, pa. Siyempre, senior na ako, 67 ako. Ano na ako, maliligaw na ako sa luwag ng... Sa sobrang laki ng Kasi first time niya lang siyempre, first lumabas time ko, ng bansa. Baka mamaya magpaikot-ikot ako, mabalik uli ako doon sa lugar namin, sa Pilipinas. Kaya pagka may pag may senior, dapat kuhaan niyo na lang ng assistant. Before ng flight. Before ng flight, kailangan magko-contact kayo sa airline para kuhaan ng assistant. Meron nga doon, dalawa, mag-asawa, sabi ko, dalawang couple. Matatanda na, isa nga, bulag pa eh. Pero ang babae, ang tawag, pero naka-assistant sila, naka-wheelchair. Kasi para para lang din may mag-a-assist na sa kanila. Hindi na sila mahihirapan pa maglakad. Tapos dalawang matanda, yun. Assistant, para hindi na maglalakad-lakad pa. Kasi mahaba yung mga lakarin. Oo, sa airport, sa maliligaw pa talaga. Pagkuha mo ng baggage mo, ng maleta mo, ganyan. Mahaba. Yung pagkuha mo lang ng baggage mo, paglabas mo, mahaba yung lalakaanin mo. Kaya pagka may papunta kayo dito sa US, dapat kuhaan nyo na lang sila ng assistance. Kahit okay pa naman sila maglakad para hindi sila mahirapan. Tama. Ayun lang, para maganda yung experience nila, hindi sila maligaw at kabahan. Ngayon, nandito na ako. Ang sarap ng buhay ko. Sige na. Bye-bye!